Yo! Welcome back sa ating channel guys. At alam nyo na, isa na namang episode ng round by round rap battle review, no? So, kung mga nakaraan nag-review tayo ng zoning battle. So ngayon balik muna tayo sa Ahon 16 um, uploads, no? So, itong laban na to ginanap to nung day 2. So ito yung main event ng day 2. Alam nyo na, ito yung Poison 13 versus GL, no? So, yun. Di natin para patagalin pa. Let's go. And of course, bago ko makalimutan, shoutouts palagi sa Flip Top Battle League, kay Boss Enigma, and sa mga underground leagues din, Motos Battle League, FRBL, Bargain, ano pa ba? Naglagan Battle League, Siren, syempre. And sa lahat ng rap battle league sa underground battle league sa Pilipinas, no. So yun, hindi ko na may isa-isa. And also siyempre sa mga represent collabs din natin ang Flip Top, no. So alam niyo na kung sini-sini yan. So yun na, hindi natin para patagalin pa to at matagal ko rin tong inantay na panoorin. Ito yung um nood ko siya ng footage, no, since nandun tayo nung Ahon 16. So in-upload to 3 weeks ago na, almost 1 month na rin. So yun, and ilang buwan na rin na nakalipas simula nung ahon, no? So, dalawang buwan na rin. So, ayan, dami ko na sinabi. So, ito na, tuloy na natin. Panoorin natin. The 10 Las Piñas, left up, out 16, day 2, dito pa rin, the 10 Las Piñas. Pampitong laban natin ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa inyo lahat. Flip Top, magigay para sa parating natin laban. Black Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Hype Beat, Pinoy Pawn Stars, Toywear, lahat ng tulong suporta, 7-4 Unhinged, Ulap, Shift, RX Panda, Box and Dose, Dark Horse Clothing, Linya Linya. Salamat sa inyo lahat. Next year ulit tayo. Pang ano nga pala siya, pang 7 laban. Kasi main event pala yung sa buhay. Kasi naalala ko na, day 1 pala yung main event is yung Tipsy Demot, no? So, yun, medyo nakalimutan natin. So, yun, siya yung pangalawa sa pinakahuling laban ng gabi. Tuloy-tuloy lang to. Sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Poison 13. Kaya matitikman, tunay na pagtingin. So yun, no, kita nyo naman yung rep ni Poison 13, 26-8 yung record niya, grabe. 30, ilan yun, bali 34 laban, no. So labas pa dyan yung mga laban niya sa underground leagues. And yun nga, rep 3 o'clock na siya. So yun nga, wala na yung 3GS siguro, no? Talagang official na. Imanding na Shoutout sa Hype Beat, sa Real Jokes, kay Madam Erlyn Shaw, sa 3 o'clock. Shoutouts Glock 9, shoutouts Looney, shoutouts Omar Baliw. Wala na yung boses ni Arik dito kasi alam ko sa ano pa lang yung announcement pa ng winner nito, wala na, hindi niya na nabanggit. So yun, medyo ano na, ilang araw nang pagod si Boss Arik. Which is normal naman nangyayari yan ting ahon. Laging day 2 madalas yan nawawalan siya ng boses talaga sa day 2. Boss Toyo, Boss Benji, shoutout sa inyo lahat. At sa kaliwa naman, Palo, Leyte, represent para sa inyo. Your reigning isa buhay champion. Katotohanan ay may mga sandaling ang daling malunod sa mali ng purong daluyong wala sa sulong guguhog. Ang galing nga, no? Si Potion 13, 3 o'clock, sila naman alas 4. Sila ni, alam ko sila to ni Pen, Zendlock, tsaka si Unico. Silang apat yung alas 4. And 053 Battle League. Ito ba yung sa ano? Hindi ko sure kung ito yung sa Japan ba to. Kulong wala ngang tutulong hanggang sa gabi parang nauubos ang tulog. Shoutout Juju, linya-linya ko lang, asan lang isa. Or yung sa ano, di ko kasi kabisado yung mga underground league lalo na sa bandang Visayas eh. Hindi ko alam ko meron din sa Rapolo nga. I mean
iba ko dun, iba pa dun yung ano, iba pa yung may iba pang mga liga. So yun. Check ko yan. Nanalo ng coin toss, Poison 13. Pinili niya mauna, si GL. Pakinggan natin 2 minuto. Round 16, day 2. GL. Bawi! Royal Rumble game! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Marcong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Kaso di ka royalty kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Ano? KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda, yun ba admiration? Na kami inspiration? Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Sino ka ba, ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa? Baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko raw sa line marking, sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga. Kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O arkitekto tatay niya. Kaya inggit sa architect at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando. At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong mo... So ito yung unang half ng ni GL, no, puro nakaw tuloy. Yung naglalaro yung scheme niya dun sa pagiging Mokojin ni ano. So yun nga, dahil nga alam naman natin lahat na si Poison yung parang pinaka-style niya is talagang kaya niyang gayahin yung kung ano yung skills ng kalaban niya, Mokojin nga eh. So parang ini-elaborate lang din dito ni GL na kung gaano siya kawak tignan as an artist, as a battle MC. Especially wala siyang sariling pagkakakilanlan niya kuno. And hindi lang dun umikot sa rap battle kasi mapakanta din dahil nga yung Gregor din nakatauhan ni or yung character ni Poison 30 dun sa kanta niya, no, na Gregor hango din dun sa Lando ni Glock 9. And sabi nga dito ni GL, hindi lang blueprint yung ninakaw niya, kumbaga pati yung buong konsepto na. So, yun. So mas maano agad dito, direct agad yung banat niya dito, and yun nga, parang nung umpisang nga niya ni Royal Rumble, yun una parang nalito rin ako kung bakit. Pero yun nga, nung binanggit ko, naalala ko na yung mga persona ni Poison 30. So parang Royal Rumble din yung dating. Mokojin, baka Pinocchio na kumakahoy ng tula at imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Mokojin, iyong paborito, pero ikay dedo rito kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor na makikita ang labi, kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala ng resurrection. Ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung Marcong Bungo. Kasi tanggap ko na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo, pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, may Neil Armstrong dun sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Kaya ako. So yun, ang ganda ng yun nga,
still dun pa rin sa angle na yun, pero ang ganda ng reference niya 'no, lalo na yung mga scientist. So kumbaga, kilala niyo kung sino yung mga nag-pioneer pero hindi yung mga nag-improve or sino yung mga sumunod dun sa mga siyempre namatay sila. So may mga kulang pa or may mga ano pa in-improve pa dun sa mga na-discover nila. So, which is hindi na sila nakilala kasi nga ang mas sa mga tulad nga nung parang paghahambing lang din nun sa ano kay kay Sinyo tsaka kay Serna, number 1 tsaka number 2. Parang mas laging talagang nangingibabaw kung sino yung nasa nauuna or nauna. So, parang ganito lang din 'yun. Kung sino yung mas ano, sino yung nag-pioneer ng isang bagay, siya lang yung makikilala, hindi na yung mga kahit mas magaling pa yung sumunod sa kanya, hindi sila makikilala sa gano'n dahil nga hindi sila yung nag-umpisa. 'Yun yung parang pinaka-point niya dito. And nagustuhan ko din yung ano, yung Hesukristo verse niya yung ano, sakto may dalang magnanakaw na nakapako 'no. Okey din 'yun. Tuloy natin. Kaya ako, Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 at pinagalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion, yung tagay back-to-back, matinding devotion, nalasing buong taon, naubos na yung options, kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung poison. Kaya knock-knock! Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more. Pati walls ignored. At linampaso na kita. The floor is yours. Okay, so yun yung round 1 ni GL 'no. So umikot lang siya sa isang, angle sa pagiging Mokujin niya. And sa kumbaga inelaborate in-expound niya yung, buong skema 'no, and marami siyang ginamit din na reference. Ah, para sa'kin medyo iba dun, bago talaga sa pandinig ko rin. And, lalo na yung Jesucristo nga, yung Jesucristo lines na yun, bihira lang yun magamit pero naging swak lang siya kay Poison dahil nga ginamit yung dalawang persona niya tapos inakusahan nga siya na magnanakaw nga ng blueprint ng iba 'no. So yun, strong start para kay GL sa round 1. Straight to the point lahat ng banat niya direct and, yun. Pakinggan naman natin yung round 1 ni Poison. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3D. Pinutukan. Talo kasi ano, alam niyo naman talo sila sa Royal Rumble 'no. Pero yun nga, si 3D yung ano, kumbaga split decision sila ni 3D nun, eh. Na-excite na rin ako ilabas yun kasi maganda rin yung laban na yun and, ibang 3D naman yung lumabas nun, so abangan niyo yan. Lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, ako dito ang talo. Ngayon niyo pa ako binabayas? Aburido na nga ako. Eh yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Si Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie, eh kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Dahil nakaharang siya. Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Apex, yung walang utang na loob. Kaso uma-attend na lang sa flip top upang manood. Basta pag ako pamronta, si Galot hapdi at Troma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Hindi yun ultimate ni Zeus, ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba?
Putang ina niyo, sumagot ka, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang week at kung diyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number 1. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapan no, pagpapalain na kay Raffian pumatay. Effective yon, yung kay Husky ba't palpak yung unang try. Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si Husking virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Raffian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonym nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time... Ang ganda nung ano, ang ganda talaga nung angle na yun ni Poison, nasilip niya yun. Tsaka yung nasilip niya dito, recent battles lang, bukod dun sa isa buhay run ni GL nung kay JD, yung sa binanggit niya anong huli, yung sa special surprise quiz, no. Pero yung mga linya na yung mga past battle ni GL yung kay Raffian tsaka kay Husky, sobrang lupit nung silip niya dun sa line na yun. And kung susumahin mo, kung babalikan mo yung laban ni Poison, parang napaka-perfect nung timing talaga eh. Like yung rounds, yung pagkakaano. Kaya mapapaisip ka din talaga kung parang "Tang lupit naman nito, no?" Pero yun nga, ang ganda nung silip yun ni ano, na parang na-debunk ni Poison yun na ganun yung nangyayari kung paano niya nakukuha yung ganung kung bakit gumaganda yung mga ganung performance, no? So may mga yun nga, parang in-expose niya dito na kahit naman walang sinabi si Husky na virgin siya pero nirebat niya pa din kasi may gusto siyang maipasok na linya, no? So parang may keywords ko, no, na inaantay si ano. Kaya sobrang actually nung on the spot na ito nung mismong live, talagang sabi ko, "Tangina 'no," napaisip nga din talaga ako, sabi ko, "Oo nga 'no." Sabi ko, "Galing, Pero ang galing pero mas magaling yung pagkakasilip ni ano dito, ni Poison. Hindi yun yung mga bagay na hindi siya masyadong mapapapansin, eh, unless talagang, suriin mong mabuti. Kumbaga, as a normal listener lang din naman, siyempre talagang nakakabilib yung mga gano'n, 'no. Pero yung technicalities, pati yung istorya sa likod nun, kung paano siya nabuo, paano siya nagawa, may mga iilan-ilan lang talaga yung nakakapansin o nakakapuna nun, eh. Siyempre especially 'pag lalo pagkalaban mo talaga si, medyo pressured 'yan. Kumbaga kailangan mo magbitaw ng something na hindi pa nabibitaw sa kanya na tingin mong babasag din talaga sa kanya bilang ano 'no, kumbaga, kailangan bago or kailangan hindi siya yung gamit na anggulo 'no. So, lupit nung ano na yun, yung angle na yun. Sobrang ano rin ako nung live na sabi ko grabe yung, preparasyon talaga na ginugol ni Poison dito 'no. So yun, try natin. Paradox! May nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Sanay ka sa time paradox? Yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawa't naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. Okay, yung round 1 ni ano, grabe ender, Marvel reference pa na Doctor Strange 'no. Yun yung ano, eh, yun yung hinantulan niya dun sa, yung kay ano, kay Doctor Strange tsaka yung kay Iron Man 'no. May mga scene sila na gano'n na yung tinatanong niya kung kailan yung tamang timing or kung sa alternate universe ba or ilang beses na ano, check niya sa, time paradox 'no, kung ilang beses yung matatalo yung kay Thanos 'no. Parang isang beses lang, pero yun nga, ang galing. So, sobrang solid parehas ng round 1 nila 'no.
Um, Parehas magaganda yung mga nasilip nilang anggulo, yung reference. Though yung kay GL kasi medyo, gamit na yung, although gamit na yung, anggulo na yun, mas na-expound pa rin niya kasi ng, gamit din yung style niya and ng mas creative din in a sense. And also yung mga reference niya hindi rin basta-basta 'no. Kay Poison naman sobrang, ganda lang din talaga nung yung napili niyang anggulo dun sa round 1 na yun. And, kumbaga binasag niya agad dito or in-expose niya agad yung style ni GL. And, para sa akin yung round 1 medyo dikit pa 'to, eh, actually dikit pa nga 'to para sa akin pero bibigay ko 'to siguro ng Gahibla kay Poison. Pakinggan natin round 2. Yo! Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. Di. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtatakabat. Ako nag-aabala. Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. At sinsuling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Personalan game! Babaero tong si Poison! Tungo kage grabe daw at parang kage bunshin sa daming body count. Parang kiluwa, dukot puso at pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan pero uhaw sa thirst trap. Panay gaya sa batas pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang walang... Yung may nag-feedback dun. So yun, nagsimula si dito around, yun nga, kaya, ewan ko kung siguro totoo yung sinabi niya or legit yun no, na magka-Canada siya next year. Kasi parang, naano rin ako noon, no, sabi ko grabe yung yun nga yung tawag sa kanya para employee of the year, no, kasi sobrang halos lahat ng event may laban siya, minsan 2 laban yung, Berta Balentong tapos ngayong Ahon 2 ulit, pero magkasunod na gabi. So yun nga, dahil nga may dahilan nga naman na yun nga magka-Canada siya, pero feeling ko totoo yun and parang ano ata din ata yung sa girlfriend din niya 'no, so parang magpa-migrate sila or mag-wo-work sila overseas. Pero, hindi rin biro yung ginawa niya ngayong taon, sobrang, pinakita niya yung, na-deserve niya rin yung pagiging champion 'no, kasi nga maraming nagsasabi na hindi para sa kanya yung isabuhay champion yung 2024. So, parang ang naging tugon niya dun is after nun lumaban siya straight 1 year. And lahat naman ng mga naging laban niya hindi rin basta-basta, talagang lahat preparado siya, mapasa ang lugar 'no. And sobrang saludo rin kay GL talaga na up until the Ahon 'no, hanggang Ahon talagang pinuhos na rin, lumaban pa siya ng Royal Rumble which is hindi siya gano'n kadali. Hindi siya gano'n na biro lalo na sa, caliber ni GL na siyempre as a fan, yung mga fan lalo yung mga Glazers, 'di ba? Ano 'yan, eh, kumbaga dapat ang ano nila mas mahigitan nila yung last performance nila. Ganyan kasi yung mga normally yung mga artist or mga MC ganyan talaga yung thinking nila na dapat mas may pakita sila mas maayos, compare sa mga nakaraang laban nila 'no. Parang dun nila ini-improve yung piyesa nila or bumabawi sila. So yun yung dahilan. Pero eto yung, simula niya anime reference naman din siya dito which is isa sa mga strength din niya at isa rin sa mga strength ni Poison 13 'no. So, yun nga yung parang nag-Hunter x Hunter reference siya dito. Yung inanggulo niya dun sa pagiging fuckboy ni Poison 13. So yun, tuloy muna natin. Commitment, put dun lang sa single mom. O kantot lang walang commitment, Poison Pratel, yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yang label. Tas proud ka pa, feeling alpha no? Kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! Simulan natin sa A. Ako'y A-game, kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD. Kasi ito ay easy, you can't F with me. Kasi G ang bida, and from G to P, yung gap ay kita.
O G, tupi, gap. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa hulihan? Nasaan yung H2O? Eh di nasa tubigan. H2O, Gago ang witty. G2P. Tapos H yung kasunod, tapos O yung bago mag-P, no? H2O. Ang ina nasa tubigan. Okay, tingnan natin. tubigan, tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Gago. Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw, kasi tumitira ng marami. At sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. Pagka-scan, sunod sa order, dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. So if you think the V is virgin, yan ay victory. Akin na yung W, that's the way to be. At kita nyo yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Alpha at Omega, ako A to Z. Amo, kada letra ko may tira, yan ay dapat tandaan. Huh! Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Ayaw kitang nade-depress. Wala yang layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang mental health, gusto kitang mamulat na paano ka made-depress wala kang utak. Kaya sa isa buhay, 5 beses nalaglag sa what if. Yung konsepto, gawin nating what if. What if? Sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara. What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Kaya nung Zoro, ako'y Akainu, yung lava'y ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Ang ina, gago. Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex, pagkat ikaw naman si Luffy. Yan ang similing the best, pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. Nag-end sa One Piece. So yun yung round 2 ni GL, no? So yun nga, tinry niya mag-personals dito, umikot sa pagiging babaero daw kuno ni Poison 13 allegedly. Tapos with kumbaga nilaro niya gamit anime reference, nag-Hunter x Hunter siya. Tapos naging One Piece hanggang yung dulo One Piece na. Tapos yung try din niya mag A to Z or alphabet reference din, no, na witty din yung pagkakakatha niya, talagang pasok din kay Poison, lalo na yung gap, yung G2P, tapos yung gap H2O, tapos yun nga bumagsak pa din sa pagiging babaero daw ni Poison, nagka STD and such, and X, X din yun sa Luffy, no. So yun, classic GL na may konting flavor siya. No? Siyempre, hindi naman ma-personal sa GL. Pero still, kahit na personal siya, meron siyang flavor, meron siyang flavor ni GL talaga. Like yung kung paano niya tinahi yung mga lines, paano yung yung mga reference na ginamit niya and such. So yun, solid pa rin na round 2 ni GL. No? Pakinggan naman natin yung round 2 ni Poison. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy.
Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Kahit alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pwes makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. Let's go. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Balakid na may pagkatipsi. Pinagsama pati bihes, periodic table no ni Flick G. Sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatanto. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando at sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Grabe yung multi na yun. Tangin. Tsaka yung ano, no, yung bukod doon yung ano, yung grabe yung tawag dito, tugmaan niya ron, putik na yan. Tapos yung kung paano yung yung kumparahan na, ano nga, isasabi niya na may train daw si Jill pero hindi siya yung sa kanya release. Kumbaga meron lang din siyang pinanggayahan o meron lang din siyang pinagmulan. No, parang yun nga, ang dami naging comparison yung JB Sukal kay Django. Ang haba kasi hindi ko na pick up pero sobrang ayun nga yung Honda ba yun sa Lambo basta gano'n. So ang ganda rin ng tugma, ang ganda rin ng flow niya tapos nauwi dun sa ano no, GL ng pagsasando no. Ulitin natin yun. Go. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatanto. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando at sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Grabe yung rhyme scheme niya. Ganon magmulti sa Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung Zorro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Lamang, lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Multi. Pinaula na ng multi oh. Ang nag-rap battle na gano'n, multi-clinic ah. Bastang mamanghalang. Ninervyo, sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zorro, huwag ka ngang nang-aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Ina mo. Una kasi binanggit niya rin yung linya na yun eh, yung ano eh, yung di ka na mamalikmatang, ito na yung Zorro nung round 1 kararating pa lang. Tapos kumbaga may pahaging na siya ron eh, kung papunta na siya dyan sa part na yun. Tapos yun nga, yung normal na pamahiin no, pag may nalaglag na dapat kasi kutsaan yun. Kung alam ko di ko lang alam sa inyo kung tama, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. So
Normally, pagka tinidor, kabaligtaran yung pag tinidor yung, nalaglag, ibig sabihin ng lalaki yung bisita o darating. 'Pag kutsara ng babae. So, parang inano dito ni ano, ni Poison nun na kahit kutsara yung nalaglag, wala pa ring Zoro na darating. Putangina, sobrang solid nun. Grabe. Natin. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Kahit nahulog yung kutsara, kahit sino, wala na. Wala nang darating. Tangina, sheesh. Pues gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake parang gobyerno. Habang nag-aapo yung venue, doon pa ako magkokonsyerto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Huwag daw daanin sa presensya. Sabayan daw sulat niya ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga. Akin na lisensya mo. Sinabayan ko sulat mo. Tapatan mo presensya ko. Gago. Lakas talaga nung round 2 na yun ni Poison. Putsang ina. Wala, ayun na. Para sa akin, ito na yung naging turning point ng laban na to. Ito yung pinakamalakas na round para sa akin ni ano. Ewan ka, ako sa pagkakaalala ko lang, pero later on malalaman natin. Pero sobrang lakas ng round 2 na yun and grabe pang out of kumbaga natapatan, masasabi kong natatapatan talaga ni Poison 30 yung sulat ni GL, no. Kumbaga yun nga yung laging inaano ni GL na ano eh, wag dadaan sa presensya, tapatan daw sulat niya, ganyan. So ngayon pinakitaan siya ngayon ni Poison na, sinabayan ko ng sulat mo ngayon, sabayan mo yung presensya. Kasi kumbaga full package si Poison dito, hindi lang sa sulat eh, talagang meron din siyang yung stage presence niya, iba rin, pati yung performance niya talagang sobrang handang-handa si Poison, walang kaba, no. So malinaw para sa akin yung round 2 kay ano yun, kay Poison yung kahit nung live talaga parang wala talaga ano ko talaga yun, parang yun talaga yung naging ano ko dun na Poison yun, yung round 2 na yun, sobrang lakas nun. So yun, pakinggan muna natin yung round 3 ni GL. Yo! Ribat lang. 2-0 na. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya. Sample, alang-alang sa pangalang, a few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Parang batang Diba? nasa Maikli yung rounds plus konting punchlines equals paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Boss. This is the most relaxing game in 2025. Yo. Okay, game. Ito. Ako yung magbabanggit ng mga laban niya, tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game? Poison versus Elvis. Poison versus Damsa. Poison versus Husky. Poison versus Plasma versus J. King versus J. Clown versus Sernan. Teka, baka sabihing madaya at ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba. At gets na ng madla. Ano mga linya ng marka? Ang sagot doon ay wala. Paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa ligay na natiling patapon. So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark,
Pero ito ang bitter part, na kung ito ay anime, ikaw yung filler arc. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung poison na naman, wala bang bago sa larawan, kaya doon ka lang sa underground nagiging karangalan. O Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo, pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. E paano? Panay stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank. O average Siguro yung pinapoint out dito ni GL yung mga laban ni Poison sa underground, no? Kasi isa sa mga tumatak sa aking underground battle ni Poison in a recent memory, yung kay Calix sa Bargain. Bargain yun eh. Which is, nag-choke si Poison doon ata ng mula round 1 to 3. Or, kung hindi ako magkamali, half lang nung round 1 din. Basta, in short, nag-choke siya ron and sobrang nakakapanghinayang kasi preparado si Calix nun, no? So, yun, nasilip din ni GL yun. And yun nga, parang sinasabi niya dito na tuwing kahit kumbaga sa underground lang nagiging karangalan na makalaban si Poison tapos nagkakalat pa. So yun, tuloy natin. lang, 6'7", 6'7". Alam nyo yung, o average lang, 6'7", 6'7". Alam nyo yung meme? I mean, saktong 6'7 equals 13. Oo, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground, I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down, I will break his limbs. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11, ito'y Stranger Things. Kasi oo, ikaw yung di nauubusan, pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan, pero konti yung laman. Kaya consistent malamang, kasi maraming kulang. Consistent malamang, kasi maraming kulang. At iba yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Gagong mo bro, malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung butler 24/7 na may 38 at 45, tas iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Di ba? So yun, si ano rin kasi, si Poison 13, isa rin to sa sa mga hindi rin nakakapansin or hindi nakakaalam. Hindi man siya masyadong lumalaban sa flip top nung time nung 2025, pero underground league ang dami niyang laban. Even sa mga ibang events, alam ko yung sa Mighty, sa Silang Cavite, yung kalaban niya sino bang kalaban niya doon? Si Mot ba or si ano? Tama ba? Basta lumaban, nalimutan ko na rin eh. Saan ba yun? Basta lumaban siya doon sa Mighty event na yun sa ah, sa Silang Cavite. Tama ba? Ayun, ayun nga, pinasa Stig. So, kalaban niya dun si Surgenio, no? So, kung napanood niyo yung PNP nila ni Idol Bata, nila Sir Mark Rodriguez, no, aka Batas. So, nabanggit din doon ni Poison na heading to this ahon, talagang marami din siya naging laban sa iba't ibang liga. Kaya ano rin siya, lagari din siya. So, which is kung tutuusin sobrang sipag din talaga ni Poison. Isa rin siya sa mga consistent na battle MC. Lalo na sa flip top, like pag sumasampa talaga siya, walang tapon yung mga laban niya, no. So, isa rin sa mga talaga saludo rin talaga kay Poison kasi syempre lalo na sa mga underground league, doon nagmumula yung mga newbies or yung mga rookies ng flip top, no. So, kahit papaano doon pa lang sa stage nila na nasasala na or sa training na
gamit yung paglaban ng mga veterano na ano. So saludo rin sa lahat ng mga MC na lumalaban sa mga underground league, no, hindi sila nagdadamot para maturuan or mabigyan ng gabay yung mga bagong henerasyon, no. And gaya nga nung nanood ako last time sa Motus, sobrang daming bago, I mean bago sa paningin ko or bago ko napanood ng live na sobrang gagaling, and na-excite din ako na makita sila makatungtong ng flip top, no. So sana one day or maybe the next couple of years, next year gano'n, na yung mga tao na yun or yung mga MC na yun, eh, makita ko na sa stage ng flip top. So yun, dun umikot yung ano din, dun din yung round ni ah, so far dun umikot yung ano ni GL no, sa round 3, no. Pero yun nga, para sa'kin ang hirap na ibawi nung ano, yung momentum niya kasi sobrang lakas nung round 2 ni Poison, tapos alam mo yun, yung energy tina-try niyang kunin ulit, eh, or yung momentum tina-try niya ulit ibalik, kaso lang hindi siya gano'n kasapat, eh, yung baon niya. Hindi gano'n kalakas para makuha ulit or mahatak ulit pabalik sa kanya yung momentum, no. Tuloy natin. Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time battle rapper na di abot ang highest tier. At ako yung part-time dito pero employee of the year. Kaya kung si Cripply nag-champion nang wala sa isabuhay, ako, ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year, sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay pwede na siguro na hantingin ko yung batas. At sa ibang old gods dyan, leche, ano kayo siniswerte? Bypass muna ako. Wala munang laro. Di pwedeng GL agad, warm up muna kayo. At ikaw, bumatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan, kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kami. Okay, so yun yung round 3 ni GL, no. So yun, consistent pong round 3, no, na-speech niya na maayos. May mga konting slip-ups pero hindi naman siya gano'n kapansin or hindi naman siya gano'n kalala para mapansin. And yung mga angles din niya iba-iba, all 3 rounds, no. So ayun, medyo matamlay lang, hindi niya nabawi yung momentum, no, sa round 3. So kasi siyempre kahit ako para sa'kin ang hirap tagapantayan nung round 2 ni Poison 13, tapos si Poison pa yung huling babanat. So nakaka-GL talaga yung pressure nun, eh. Actually yun yung napansin ko sa flip top talaga, kung sino matalo sa coin toss, ano, eh, ang laki ng disadvantage nila, eh. Lalo na siyempre pag natalo ka sa coin toss, ikaw yung mauuna. So may tendency na makapag-rebut yung bago magsimula ng round 2 yung kalaban mo, makakapag-rebut na siya. So alam mo yun, mas disadvantage ka. Bihira lang talaga nakakagawa na kahit sila yung nauna, sila yung nauna nag-spit, sila pa rin yung nanalo. Or ano, unless talagang ano, kailangan talaga i-body bag mo talaga siya all 3 rounds, no. Pero yun, yun nga, may mga laban din, yun nga nakalimutan ko, meron din tayo sa Taiwan na rap battle league, no, yung balagbagan, no. So yun, nakaka-proud lang din bilang fan ng flip top and even sa hip hop nakabuuan, no, kasi hindi lang tayo, kasi actually meron na yung dati pa, eh, sa Japan nga, 'di ba? May liga na rin diyan ngayon sa Taiwan, then alam ko ngayon sa Canada meron na rin liga sa Canada. So nasimulan na nila 'yan. So hindi lang Pilipinas, so pati buong mundo na nakakakilala or nagkakaroon ng mga iba't ibang liga ng mga Filipino rap battle or Filipino MC, no. Yan, pakinggan natin yung round 3 ni Poison. Okay. Okay.
Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Yun nga, ang kagandahan lang no, nang siya yung nauna, si Jill yung unang bumanat. Yun yung ano, angle niya nung kay Poison nung round 3, yun nga, yung bumababa nga sa iba't ibang liga, pero hindi doon nagkakatapos. Kasi nga, binanggit din dito ni kaya hindi siya masyadong ganun kalakas yung impact, no? Kasi nga, naunang nabanggit na ni kumbaga nabasag na kaagad niya, bago pa man niya sabihin. Yun natin. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad. Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o wala, ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ doon kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan. Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Buwelta Balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra, hihingi ng drop sa Poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na-research ng maigi na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pampatiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako? Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo? Kaya huli ka balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Tsak maluloba tong si Zeus. Nakakatawan tao. Galing. Tsaka yun nga, no, yung Cleopatra na tattoo ni Poison. Tsaka yan, hindi yan bago, guys, ha. Hindi yan tattoo bago yung laban na yan. Talagang matagal na yung tattoo ni, ni Poison. Hindi ko alam kung anong year ba yan. Kasi pinost niya yan, eh. Pinost niya ni Poison. Hindi ko lang alam kung hindi ko matandaan kung anong year niya yung pinatato. Kung 2012 ba. Hanapin natin, ha. Kasi ba, yung iba dyan, kasabi na na lang daw kasama sa setup dahil nga yun yung banat sa kanya or kumaga yun yung isa sa mga binati GL, no, dun kay Lipcram, no, tapos kaya pero yan yun na nakita ko na 2020 na pa to pinatato yung na yan, yung Cleopatra yan, nasa post yan ni Idol Poison, no, kung makikita yan 2020 yan, guys. So, sa mga naka-follow sa kanya, alam nyo na yan. Nakita nyo siguro yan. So, hindi na para paliwanag pa. No? Pero sa iba na manonood, so yun. Para lang hindi nyo wala nang haka-haka. No? Pero grabe, lakas pa rin ni Poison dito sa round 3. Play natin. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology, kaluloba tong si Zeus. Lupa, nakakatawang tao. Tsak maluloba tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan parts. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Hoy Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas nyong malala.
Grabe kayo. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Di man alam kung para saan to. Di man alam kung para saan to. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Ano yun eh, kumbaga, ng setup din yun, nag-ubad siya sa, ang magiging rhyme dapat magsando pero manalo, tangina solid. So yun, yung round 2 nila parehas, no? So, kita naman guys, mas malakas pa rin talaga yung round 3 ni Poison 13 kumpara kay GL, no? So, all 3 rounds para sa akin kay Poison talaga yon. And sa mga nagsasabi dyan sa comment section, no, na Glazers daw ako and such, may mga nagbabasa akong comment. Babasa ko lahat ng comment nyo guys, hindi lang ako nagre-reply basta-basta, no. So, pili lang. Pero yon, sa mga nagsasabi na Glazers ako, hindi ako Glazers guys, wala akong kahit sinong bias sa mga yun. Kumbaga bilang isang rap battle enthusiast, no, or fan ng rap battle, especially flip top. Simulat sa pool, siguro noon may mga meron tayong mga naging paboritong MC, pero kalaunan kasi syempre dumadami yung roster, lumalawak yung liga. So nawala sa akin yung pagiging bias ko pagdating sa mga ganyan. Kumbaga ako na lang, mas ini-enjoy ko na lang yung art, kung yung mga performance nila and such, and naging fan na talaga ako ng rap battle as a whole. So wala akong pinapaboran. Kahit sino maglaban dyan, parehas natin yung titimbangin or react natin na maayos, kung malakas, kung hindi. May mga tropa din ako diyan na MC, may mga tropa rin ako na MC, pero hindi ibig sabihin nun eh, magiging bias ako. Kumbaga, sumusuporta ako sa kanila, alam naman nila yon, alam ng mga tropa natin na MC yan na kung paano tayo sumuporta sa kanila. Pero pagdating sa mga laban, eh, nagiging pantay yung pagtingin natin, no, sa bawat isa. Kasi syempre, lahat yan, nirerespeto natin, lahat ng MC nirerespeto natin dahil yung effort nila sa paghahanda at pagpe-perform is sobrang hirap na bagay na hindi lahat ng tao nakakagawa niya, no. So yun, pero hindi ko rin sinasabing lahat, no. Syempre kung ikaw yung tipong MC na alam mo sa sarili mo na hindi ka marunong, kumbaga hindi mo nirerespeto yung crowd, like hindi ka naghahanda ng maayos, or alam mo yun, alam mo na ibig ko sabihin. So yun, medyo hindi tayo medyo iba yung respeto natin sa ganun. So, pero as a whole, wala akong bias guys, wala akong pinapanigin. Dati siguro masasabi ko pa, meron akong mga paborito o talagang idol na idol talaga. Pero ngayon lahat pantay-pantay na lang sila, lalo na yung mga yung current roster, yung mga nagpe-perform ngayon. And even sa underground league guys, lahat yan nirerespeto ko, lahat ng sumasampa, nagpe-perform. Kasi syempre hindi naman madaling ginagawa nila. Hindi yan nagagawa ng normal na tao lang, no. So, iilan lang yung may mga talentong ganyan. So, sana gano'n din kayo guys, yung mga fan. Alam ko naman may mga kanya-kanya kayong mga iniidolo or mga talagang fan. Pero sana pagdating sa ganitong mga performances or live performances, maging patas din tayo, no, or maging mapanuri tayo, maging timbangin natin ng maayos. So, enjoyin din natin yung pinaka-essence nung event na yun, no. So, yun yung mga laban na siyempre sabi nga ika nga ni Boss Arik, panalo tayong lahat doon. And yun, 3-0 para kay Poison. So, alam ko 5-0 ata ito eh. Kaya, para sa akin, all 3 rounds Poison. Third up, Poison 13 versus GL. Ayun na, Isa pang versus para sa ano ba? wala na po si Arik. Boto. Boto. Langinang yan. So yun, shoutouts lang kay Boss Arik, kay GL sa solid na 2025, and even yung isa buheran niya, sobrang solid. Kay Poison 13, sobrang solid na performance din ng 2025, mga even sa underground leagues. And shoutout sa kanyang dalawa at sa buong liga, happy anniversary ulit itong nakaraan.
And yun, kita-kits tayo sa paparating na event. Naabangan ko nun din yung poster, no? Nagigiyang na ako kasi wala pa ngayon. Motos pa lang ang may mga event and naka-attend na tayo ng isa. So, ispatan din natin yung ibang underground league ngayong taon. Yun yung goal natin, no? Sana ma-check, ma-attendan din natin. Pero, sisikapin natin guys, no? Para makasuporta rin tayo sa kanila, hindi na sa Flip Top. So, yun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Shout out sa inyo lahat. Peace out, yo. Sheesh!